Kaya ang ating pag-aaral ngayon ay magrima sa puso ng bawat isa. Huwag niyo na po akong titignan. Pakinggan na lang po natin kung ano po yung mga katuruan na galing mismo sa Biblia, mga kapatid. Ito po hindi galing sa akin. Galing po ito mismo sa salita ng Diyos. Amen. Si Celine, kaupin po ng ating key verse. Sa Genesis 2, verse 18. And the Lord God said, "It is not good that the man should be alone. I will make him an help meet for him." Amen. Dito pa lang po mga kapatid, malalaman na natin kung ano yung ating pag-aaralan sa araw na ito. Amen. Sinabi nga po ng Panginoon na hindi mabuti ng lalaki yung isa. Ilalalang po siya ng isang makakatulong niya. Amen. So, dito po, sinabi ng Panginoon, hindi nga po mabuti na lalaki. So, nilikha niya si Eva kasama ni Adan. At yan po ang ating magiging topic sa araw nito. Pa-open po sis ulit ng ating title. Be a prophetic message as a married Christian couple. Amen. Mga kapatid, paano po ba natin masasabi na tayo magiging prophetic message bilang isang mag-asawang Kristiyano? O paano po ba masasabi ng ibang tao na pag nakita nila tayo ay ganito pala ang tuloy na Kristiyano sa mag-asawang ito? May mga katuruan sa Biblia na mismo nagsasabi. Hindi kayo mag-asawa. Importante po ito sa mga mag-asawa. Amen. Pati sa mga kahit po sa mga wala pang asawa. Makinig po kayo. Wala. Dadaanan po natin yan, sis, huwag kayo mag-alala. Come on. Ito po ang mga bagay na dapat makita sa atin bilang mga Kristiyano, lalo na sa mga mag-asawa. Sabi nga po sa Proverbs 15:1, "A soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger." Amen. Ito po sa mag-asawa, mga kapatid, sinasabi na ang malubay na sagot ay nakakapawi ng puot. Ngunit ang mabibigat na salita ay humihila ng galit. Amen. Sa madaling sabi mga kapatid, iwasan po natin na pagtaasan ng boses ang ating mga asawa. Medyo kinakabahan po kasi ako. Nagkakataon mo na yan. Sabi nga po, put your wife or partner first and treat her well, prioritizing his or her needs and feelings. Avoid shouting when you communicate with him or her, as it can be hurtful. Di ba mga kapatid? Yun nga po, sinasabi, na ang sugat na pisikal, gumagaling, naghihilom agad, mawawala agad ang sakit. Pero ang mga masasakit na salita na sinasabi natin sa ating mga asawa, mga kapatid, tumatatak yan sa puso at sa isip nila. Kaya hanggang maaari po mga kapatid, iwasan natin mapagsalita sila ng masama o mapagtaasan ng boses man lang. Praise the Lord. Amen po ba? Lipat naman po tayo sa ating next verses. Sa Genesis chapter 2 verse 19. And out of the ground the Lord God formed every beast of the field and every fowl of the air, and brought them unto Adam to see what he would call them. And whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. Amen. Dito mga kapatid, malinaw sinasabi sa Biblia. Nang pagkatapos daw pong lalangin ng Diyos ang mga hayop sa parang at ang mga ibon sa impapawid, dinala niya ang mga ito kay Adan o sa lalaki, para malaman kung ano daw po itatawag ng lalaki sa mga iyon, siya magiging pangalan ng mga hayop na iyon, ng mga kinapal. So sa mga katuwid, mga kapatid, sinasabi dito, iwasan natin ang pagtatawag sa mga asawa natin kung ano-ano mga bansag. Iwasan natin na. Yung mga palayo ba, ganun. Kasi nga sabi, do not speak ill of your wife or husband to others. Remember that the words you use to describe your husband or your wife can shape how you perceive her or him. Yes. Di ba, mga kapatid? Alam natin yan, lahat tayo nararanasan yan, mga kapatid. Kahit sa atin, alam natin yan na kung ano itawag mo sa asawa mo,
habang tumatagal, yun ang nagiging paningin mo sa kanya, nagiging impression mo sa kanya. Lalo pa kaya pag sa harap ng ibang tao. Diba? Isipin mo, sa harap ng ibang tao, sasabihan mo yung asawa mo na, ang ano mo naman, sungit-sungit mo, ang arte mo naman, ganyan. Lalo pag hindi. So, what more pa kaya pag yun ang tama, yun ang nape-perceive ng tao. Halimbawa, ganun nga, sinabi mo yung ganun sa asawa mo, sa harap ng ibang tao. So, mangyayari niyan, kada makikita ng mga tao na yun yung asawa mo, yun ang makikita nila, sabihin nila, ay si ano yan, yung asawa nun, maarte yan. Di ba? So, hanggat maaari, iwasan natin magsalita ng masama laban sa ating mga asawa, especially sa harap ng ibang tao. Amen. At isa pa mga kapatid, iwasan po natin sabihin sa ibang tao kung ano man yung kahinaan ng ating mga asawa. Amen. Kasi maaaring gamitin nila yun laban sa kanila o maaaring tuksoin sila ni tanim, di ba? Amen. Come on. Kaya yan mga kapatid, lagi po natin tatandaan yan. Lalo sa mga mag-asawa, dapat nakikita sa atin yan nung sanlibutan. At sa 2 Corinthians chapter 10 verse 12, maiksi lang naman po itong pag-aaralan natin, huwag kayong mag-alala mga kapatid. For we dare not make ourselves of numbers or compare ourselves with some that commend themselves, but they measuring themselves by themselves and comparing themselves among themselves are not wise. Sa Tagalog, sapagkat hindi kami nagmamatapang na makibilang o makitulad sa mga ilan doon, sa mga nagmamapuri sa kanilang sarili, ngunit sila na sinusukat ang kanilang sarili sa kanila rin, at kanilang itutulad ang sarili sa kanila rin ay mga walang unawa. Amen. Sa ano po natin na to mga kapatid, sinasabi is, iwasan natin magkumpara. That's right. Iwasan natin kumpara ang ating mga asawa sa ibang tao, especially sa ibang babae. Amen. Kasi, kung kinukumpara mo yung asawa mo sa ibang babae, parang sinasabi mo na rin na kinukontra mo kung ano yung plano sa'yo ng Panginoon. Right. Di ba? Kasi kung ikukumpara mo yung asawa mo sa ibang babae, parang sinabi mo, mas better tong babae na to kumpara sa asawa ko. Amen. Kung mas better pala yun, bakit hindi na binigay sa'yo ng Panginoon, hindi ba? Kasi may plano ang Panginoon. Kasi sabi nga sa, ano bang verse to? Proverbs chapter 18 verse 22. Who findeth a wife, findeth a good thing, and obtaineth favor of the Lord. Di ba? Malinaw mga kapatid, sinasabi, kung sino nakasumpong ng mabuting asawa, ay nakakasumpong ng mabuting bagay, at tumatanggap ng pagpapala mula sa Panginoon. So malinaw mga kapatid, binigay siya ng Panginoon ng asawa mo, ibig sabihin, nakakatanggap ka ng pagpapala mula sa Kanya. Di ba? Amen po ba mga kapatid? May tanong agad sis. Praise the Lord. Sabi naman po, praise the Lord. Sa Matthew chapter 5, verse 28, but I say unto you, that whoever looketh on a woman to lust after her, had committed adultery with her already in his heart. Ayan mga kapatid, sinasabi, stay faithful to your wife Amen. and do not share her love or affection with other women. Adultery is a violation of trust. Di ba mga kapatid? Sinasabi, iwasan natin tumingin na may pagnanasa sa ibang babae. Amen. Come on, come on. Kasi, kung yung pagtingin na yun, ititingin mo sa ibang babae, dapat ilaan mo na lang yun sa iyong asawa. Dapat yung pagtingin na yun, na nilalaman sa iyong asawa, hindi mo dapat ibahagi sa iba. Hindi mo dapat itinitingin sa ibang tao. Di ba, mga kapatid? Kayo ba, matutuwa, tayo mga lalaki, matutuwa ba tayo malaman natin yung asawa natin tumitingin sa ibang lalaki, sabihin, ang gwapo naman nun. Ganon, di ba? Kahit tayo hindi matutuwa, di ba? Kaya yan mga kapatid, iwasan natin tumingin sa ating kapwa na may pagnanasa. Mapababae man o mapalalaki. Come on. And they were both naked, the man and the wife, and they were not ashamed. Ito mga kapatid, sinasabi, pareho silang hubad, ang lalaki at ang kanyang asawa, at hindi sila nagkakahiyaan. Malinaw dito mga kapatid,
Nakita niyo na ang katawan ng isa't isa, wala na kayong kaya iwasan natin ang pagsisikreto sa pagitan ng bawat isa. Amen. I-maintain natin ang open and honest communication sa ating mga partner. Amen. Kasi nga, ngayon, kayo mag-asawa na, iisa na kayo. So dapat, wala na kayong sinisikreto sa bawat isa. Amen. Ano man yan, Amen. mapa-password ng Facebook, mapa-financial, or kung ano man, dapat wala tayong sinisikreto. Di ba? Amen. Praise the Lord. Nandiyan pa po ba tayo mga kapatid? Amen. Sa 1 Corinthians naman tayo, mga kapatid, chapter 7, verse 5. Defraud you not on the other. Defraud you not one the other, except it be with consent for a time, that ye may give yourselves to fasting and prayer, and come together again, that Satan tempt you not for your incontinency. Yan po mga kapatid, sinabi, huwag magpigil sa isa't isa maliban kung napagkasunduan sa ilang panahon, upang kayo mamalagi sa panalangin at muling kayo magsama. Baka kayo tuksoy ni Satanas dahil sa inyong kawalan ng pagpipigil. Sa madaling sabi, mga kapatid, be considerate and never allow your wife to feel like she needs to beg for intimacy. Remember that your bodies belong to each other. Amen. Maging ano daw po tayo mga kapatid, considerate. Hindi lang po ito sa mga babae, maging sa mga lalaki. Huwag natin hinahayaan yung mga partner natin is parang nagbebeg pa o nanlilimos pa ng kalinga o pagmamahal. Kasi tandaan po natin, kasal na kayo, ang katawan nyo ay para sa isa't isa na. Pero dapat, syempre, may mga panahon pa rin na dapat nagpipigil kayo. Especially sa ating mga nananambahan, mga ginagamit sa pulpito, di ba? Amen. Unang-una dyan, prayer and fasting. Amen. Tapos, susunod dyan yung abstinence. Kasi, kung ganyan, wala kayong pagpipigil, maaari kayong tuksohin yung taning yan. Di ba? Pero syempre, magpipigil lang kayo sa mga ilang panahon na pagkasunduan. Halimbawa, ganyan, tulad nga yan. E paano kung sa ibang panahon, nagpigil kayo, tulad si babae, kinukulit ng lalaki, ayaw. So, ano mangyayari? May tendency na si lalaki, tuksohin yung Satanas. Maaaring humanap siya ng iba, di ba? Kaya, ayan, mali lang mga kapatid, sinasabi, mali yun. Kaya dapat wala kayong pagpipigil sa isa't isa. Kasi nga, bilang mag-asawa, isa na kayo. Isa na yung katawan. Amen po ba mga kapatid? Amen. Come on. Gradually kang manda ka daw mamaya. Sa sunod po nating verse mga kapatid, malapit na tayo. Sa Ephesians 4, Ephesians chapter 4 verse 2, with all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love. Amen. Ito mga kapatid, ang sabi, be gentle and understanding and accommodating in your partners, in your interactions with your partner. Recognize the sacrifices they have made to be with you and avoid being harsh and irritating. Maging mapagkumbaba tayo, maging mahinahon sa lahat ng pagkakataon na makipag-usap tayo sa ating mga asawa. Kasi tandaan natin mga sakripisyo nga po na binigay nila para magkasama tayo. Especially sa ating mga lalaki. I-consider natin o i-recognize natin kung ano man yung mga sakripisyong ginawa sa atin ng mga ating asawang babae. Ano po ba yung mga sakripisyong ginawa sa atin ng mga asawa nating babae? Unang-una, iiwan nila yung pamilya nila Amen. para makasama tayo. Iiwanan nila yung nakalaki nilang magulang tsaka yung mga kapatid nila. Pangalawa, pinakamalaking sakripisyong gagawin nila para sa atin yung magdala ng mga anak Yes. sa sinapupunan. Alam natin mga kapatid, na pag ang babae is nanganganak, ang isang mga paalala ay nasa hukay. Kaya mga kapatid, lagi natin tatandaan, i-consider natin, or pakaingatan natin ang mga asawa natin dahil sa mga sakripisyong binigay nila para sa atin. Amen. At sa ating conclusion mga kapatid, okay, mag-alala sis, Kasi marami pa daw. kalahati pa lang po yun. Mahaba din yung
Sa Colossians chapter 3, verse 5. Mortify the wrong your members which are upon the earth, fornications, uncleanness, inordinate affections, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. Yan po mga kapatid, sinasabi, patayin daw po natin ang mga sangkap natin sa sanglibutan, sa ibabaw ng lupa. Amen. Kung ano man yung sinasabing mga sangkap is yung mga masasamang ginagawa natin o pwede natin gawin sa lupa. Tulad ng mga mga karumihan, mga masasamang pita o masamang nasa, mga pakyapid, ang mga kasakiman o pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dito pong sinasabi mga pagsamba sa Diyos-Diyosan na sinasabi, iwasan natin yung mga pagsamba sa pera. Ano po ba dahil ng madalas pag-away ng mag-asawa, di ba? About sa pera. Kasi pag pinag-away niyo madalas ang pera, sila yung sabihin yan. Parang sinasamba niyo yung pera, di na mag-asawa. Kaya madalas yung pag-awayan. Kaya dapat po mga kapatid, iwasan po natin yan. Amen. At sa ating pong sunod na verse, 1 Corinthians 7:1 to 15. Praise the Lord. Mahaba-haba to. Nabasa ko pa yun. Now concerning the things whereof you wrote unto me, it is good for a man not to touch a woman. Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, Amen. and let every wife has her own husband. Diyan po muna tayo mga kapatid. Dito, sinasabi mga kapatid, na kung maaari, ang lalaki nga daw po ay humawak sa isang babae. Di ba? Pero kung parang nga daw po maiwasan yung mga pakiapid o mga ganyan pangano niya, mas minabuti ng Panginoon Amen. na ganyan ang gawin na bawat lalaki ay magkakaroon ng kanya-kanyang asawa. Amen. At ang bawat babae ay magkakaroon ng kanya-kanya din asawa. So ibig sabihin ito mga kapatid, isang lalaki, isang asawa, Amen. isang babae, isang asawa lang po. At hindi maaari ng asawa ni Juan ay magiging asawa ni Pedro. Di ba mga kapatid? Come on, that's it. Kaya malinaw mga kapatid sinasabi, kanya-kanyang asawa. At, at sa tuloy tayo, let the husband render unto the wife due benevolence, and likewise also the wife unto the husband. Amen. The wife had not power of her own body, but the husband. And likewise also the husband had not power of his own body, but the wife. Yan mga kapatid, sinasabi. Sorry. Ibigay nawa ng lalaki sa kanyang asawa ang nararapat. At ganoon din po sa mga babae. Kung hindi ang sinasabi dito mga bagay na nararapat, hindi lang po yung mga material na bagay. Sinasabi dito is mga pagmamahal, pag-aaruga, at pag-iingat. At syempre, vice versa. Kung gano'n kayo iniingatan ng asawa mo, gano'n mo din ingatan at pahalagahan ng asawa mo, mga kapatid. Amen. Dahil sinasabi nga dito sa chapter 4, sa verse 4, ang babae nga daw po ay walang kapangyarihan sa kanyang katawan, ngunit ang kanyang asawang lalaki. At gano'n din naman po, ang asawang lalaki wala siyang kapangyarihan sa kanyang katawan, ngunit ang asawang babae. Kasi nga, ngayon sila ay isa, so ang katawan nila is para sa isa't isa. Amen. Wala siyang karapatan na yung katawan niya gamitin niya sa ibang tao. Right. Kasi para sa asawa lang yan talaga yun. Tama po kapatid. Praise the Lord. Sa 6 po, but I speak this by permission, but not by commandment. Dito mga kapatid na nagsasalita po is si Apostol Paul. Right. Sinasabi po niya dito, sinasabi niya na Yeah. inaano niya bilang payo at hindi utos. Nalakdawan natin, sorry mga kapatid, yung 5. Tulad nga sinabi kanina, defraud you not one the other, except it be with consent for a time. Yet you may give yourself to fasting and prayer,
and came together again, that Satan tempt you not for your inconveniency. So yun nga po mga kapatid, sinasabi doon ni Apostol Paul na bilang payo, hindi bilang utos. Tapos 7 po tayo, sis, pa-open po. For I would that all men were even as I myself, but every man had his own proper gift of God, one other this manner and one after another. Sa 8, I say therefore to the unmarried and widows, it is good for them if they abide even as I. Diba? Sabi po ni Apostol Paul dito mga kapatid, kung siya yung masusunod, mas mabuti na ang lalaki ay maging katulad na lang niya, na mga wala rin asawa. Pero tulad nga na sinabi niya, hindi siya masusunod kasi bawat lalaki may kanya-kanyang katangian, may kanya-kanyang ugali na galing sa Panginoon. Kaya may kanya-kanya din talagang plano ng Panginoon bawat isa sa atin mga kapatid. Amen. At sa ito nga po sinasabi, sa mga walang asawa or sa mga byuda, mas mabuti na maging manatili silang ganun tulad niya. Kasi sabi sa 9, but if they cannot contain, let them marry, for it's better to marry than to burn. Diba? Yun nga po yung mga walang asawa, mga byuda. Sinasabi ni Apostol Paul, mas mabuti na manatili silang ganon kesa mas mabuti na manatili silang ganon sa ganong estado. Pero kung hindi sila makapagpigil, mag-asawa sila. Mas mabuti nga naman na mag-asawa sila kaysa naman na magkasala sila o masunog sila sa ano Kaysa ng... gumawa kahit sino-sino na. Tama po. And unto the married I command, yes, not I, but the Lord. Let not the wife depart from her husband. Pakinggan mo. But if she depart, let her remain unmarried, or be reconciled to her husband. Amen. And husband, let not the husband put away his wife. Yan mga kapatid, sinasabi malinaw. And unto the married, I command, yet not I. Dito sinasabi ni Apostol Paul, ang nag-utos dito hindi siya, kundi ang Panginoon na mismo. Pinadaan lang sa kanya. Right. Na, sabi nga ng Panginoon, mas mabuti. Praise the Lord. Sinasabi ng Panginoon na kayo mga mag-asawa, huwag mong hahayaan ang iyong asawang babae na humiwalay sa inyo. Especially sa ating mga lalaki to, mga kapatid. Kasi bilang ulo ng tahanan, tayo dapat na nag-aakay sa ating mga asawa. Tapos yun nga po sabi sa 11, at kung siya nga daw po ay hihiwalay, yung babae, kung kasal kayo, kung hihiwalay yung babae, manatili siyang walang asawa. Kasi kung kasal kayo, hiwalay ka, di wag ka mag-asawa kasi kaya ka nga nakipaghiwalay kasi ayaw mo ng asawa. Pero kung gusto mag-asawa, yung silang solusyon dyan. Sabi nga, be reconciled to her husband. Makipagbalikan ka sa iyong asawa, mga kapatid. Amen po ba? Makakawala ka lang pagpatay ng asawa mo. Pero huwag mong balakin patayin. Dadaan tayo dyan, mga kapatid. Sa 1 Corinthians naman po, chapter 7 verse 12, but to the rest speak I, not the Lord. If any brother had a wife that believed God, and she be pleased to dwell with him, let him not put her away. At sa 13, and the woman which had a husband that believed not, and if he be pleased to dwell with her, let her not leave him. For the unbelieving husband is sanctified by the wife, and the unbelieving wife is sanctified by the husband. Elsewhere your children is unclean, but now are holy. Dito mga kapatid, sinasabi na kung ang asawang lalaki may asawang babae na hindi nananampalataya, pero gusto makisama sa kanya, hayaan niya magsama sila. At ganoon din po sa babae. Kung may asawang hindi nananampalataya o walang paniniwala,
hayaan mo siyang sumama sa iyo o magsama kayo kung gusto niya. Dahil nga, ang asawa mo ay maakay mo sa kabanalan. Amen. Kaya nga sinasabi, di ba? Much better na dalawa kayong nananampalataya. Na kung ang isa ay nanghihina, ang isa ang maglilift up. Naman. Kaya nga sinasabi dito mga kapatid, sa 14, tama? Elsewhere, your children is unclean but are now holy. Sinasabi, magkakaroon kayo ng, ang inyong mga anak ay magkakaroon ng kapintasan, ngunit mananatili mga banal. Amen. Sa 15, but if the unbelieving depart, let him depart. And a brother or a sister is not under bondage in such cases. But God had called us to peace. Diba? Kung gusto naman po niya humiwalay, ay hayaan natin, sabi po dito, mga kapatid. Unbeliever yan, ha? Unbeliever, isang sinasabi unbeliever. Hindi sinabing kasal ka, kung gusto mo humiwalay, hayaan mo. Ang sinasabi lang po dito ay mga walang paniniwala. Kasi nga po, sinabi dito, tinawag tayo ng Panginoon para sa kapayapaan. Hindi para sa gulo, sakit ng ulo, di ba? Kung ayaw niya magpaakay sa ano ng Panginoon, hayaan natin siyang humiwalay. Hindi po ba? At sa ating sunod na verse, Ephesians 5:25, Husbands, I love love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. Di ba mga kapatid? Dito malinaw. Ito dapat unang-unang makita sa atin ng sanlibutan bilang mga mag-asawang Kristiyano, bilang ulo ng mga tahanan, bilang padre de pamilya. Unang-unang makikita dapat ng tao sa atin ito mga kapatid, kung gaano natin kamahal ng ating mga asawa. Kasi dito magbabase ang mga tao. Sasabi, ay, itong Kristiyano na to, ganito niya kamahal ang asawa niya. Siguro gano'n din talaga kamahal ni Kristo ang mga simbahan niya. Kaya ganun mga kapatid, malinaw, sinasabi. Lilinaw yan sis, palilinaw ng Panginoon yan. Sa Colossians chapter 3, verse 18 and 19. Wives, ito wives naman. Submit yourselves unto your own husbands as it is fit in the Lord. Ayan, malinaw mga kapatid, mga babae. Magpasakop kayo sa inyong mga asawa. Amen. Kasi kung gaano kayo kamahal ang inyong mga asawa, ganun din kamahal ni Kristo, ni Hesus Kristo, ang kanyang mga simbahan. Amen. Dapat nakikita din sa inyo bilang mga babae na nagpapasakop kayo sa inyong mga asawa para masabi ng sanlibutan na kung paano nagpapasakop ang babae sa kanyang asawa, ganun din nagpapasakop ang simbahan sa kanilang sinasamba. Tama po ba mga kapatid? Kaya malinaw mga kapatid. Love your wives and wives. Magpasakop kayo sa inyong mga asawa. Pinagdidiinan pa. Hindi masyado tayo. Okay lang yan. Hawan. Sa Mark chapter 10 verse 9. Mali pala sorry. 1 Corinthians pala, 7:28. 27:28. Art thou bound unto a wife? Seek not to be loose. And though loose from a wife, seek not a wife. At sa 28, but if thou marry, thou last not sin. And if a virgin marry, she had not sinned. Nevertheless, shall have trouble in flesh. But I spare you. Yan mga kapatid, malinaw na sinasabi. Ikaw bagay natatali sa asawa. Huwag kang kumalag. Huwag kang magpilit na makakalag. At kung ikaw ba'y kalag sa asawa, huwag kang mag-aasawa. Malinaw na sinasabi dito mga kapatid. Hindi galing sa akin to, galing po ito mismo sa Biblia mga kapatid. Mababasa natin to. Ikaw bagay may asawa, huwag kang humiwalay. Malinaw po sinasabi. At kung ikaw naman po ay hiwalay sa asawa, huwag kang maghanap ng ibang asawa. Ay, hindi nga, patulad kanina sinabi, kung gusto mong mag-asawa, makipagbati ka sa asawa mo. Sabi kanina, di ba? Kaya malinaw yan mga kapatid.
Kaya, hindi po saan galing yan mga kapatid. Huwag akong tignan nyo. Amen. Come on. Galing po yan mismo sa katawan ng Biblia mga kapatid. So, Umalik ka sa asawa mo. ito nga po mga sis, mga kapatid. Sunod naman po tayo sa Hebrews chapter 13 verse 4. Mark pala, sorry. Sa Mark pala. What the Lord God had joined together, let not man put asunder. Yan mga kapatid. Lahat naman tayo siguro alam yan. Sinasabi na, kung ano ang pinag-isa ng Panginoong Diyos, huwag hahayaan na paghiwalay ng sino man, no? Lalo na ng tao lamang. Di ba mga kapatid? Lagi natin tatandaan, ang Diyos lang, pag pinag-isa kayo ng Diyos, walang sino mang may karapatang paghiwalayin yan. Kaya sinasabi kadalasan pag sa kasal, di ba? Till death do us part. Wala dapat makapaghiwalay sa inyo. Miski kayo mismong dalawa, hindi nyo dapat paghiwalay ng inyong mga sarili. At sa Hebrews 13:4, yun nga po mga kapatid, sinasabi, marriage is honorable in all, and the bed undefiled, but whoremongers and adulterers, God will judge. Malinaw mga kapatid, di ba? Huwag nawang madungisan ang higaan dahil ang kasal ay banal sa bawat isa. Dahil ang mga makasalan, ang mga mapangalunya at ang mga mapakiapid, Diyos mismo ang maghahapon sa kanila, mag-judge. Buti na lang wala na sa ipon, GC. Praise the Lord. Meron pa ba? Wala na yan, Pastor. Wala na yan. Wala na ha. Sa ating next na verses, pa-open po sa Ecclesiastes chapter 9 verse 9. Live joyfully with the wife whom thou lovest of all days of the life of thy vanity, which he had given thee under the sun, all the days of thy vanity, for that is thy portion in this life, and in thy labor, which thou takest under the sun. Praise the Lord. Sabi nga dito mga kapatid, mabuhay ka sa araw-araw ng masaya at maligaya kasama ang iyong asawa. Hindi ang iyong asawa. Muntik na. Yun nga. Mamuhay kayo ng kasama ang iyong asawa sa araw-araw ng masaya. Tulad ng, dahil yun ay pagpapala ng Panginoon sa ating mga kapatid. Kaya nga, of course, I'm happy. Kaya yun mga kapatid, sa araw-araw dapat masaya. Masaya dapat ang buhay niyo mag-asawa. Alam natin na hindi may iwasan yung ganyan mga problema, may konting pagtatalo. Pero mas mabuting manatili kayo na masaya magkasama araw-araw. Yung tampuhan na yan, simple lang yan, mawawala din yan. Huwag kayo magpapatalo kay kanin. Tinetempt lang niya kayo. Kaya yun nga sabi, mabuhay kayo sa araw-araw ng masaya kasama ng mga asawa. Makarelate ang mga nanay kasi Relate po ba tayo mga sis, mga brad? Sa sunod po natin verse, Ecclesiastes 4:9 to 10. Ito nga po mga kapatid, sinasabi ko kanina, two are better than one, because they have a good reward for your labor. For if they fall, the one will lift up his fellow. But woe to him that is alone when he falleth, for he had not another to help him up. Malinaw mga kapatid, sinasabi dito, mas maigi daw po yung dalawa kaysa sa isa. Kasi tulad yan, pag yung isa yung nadadown, may isa magli-lift up. At pag may isang nag-lift kumbaga madalas sabihin, dapat isang tubig at isang apoy. Yun po madalas, may nagsabi po sa amin nun, sa inyong mag-asawa, dapat isang madalas apoy, isa ang tubig. Para kung isa yung mainit, may isa magpapakalma. Based on experience. Tulad po yan. Based on experience po mga kapatid, sa panambahan, may araw na tinutokso tayo o tinitempt tayo ng kalaban. May isa sa amin na nasasabing umatin ka, ipag-pray mo yan. At may ganun din, hindi madalas, pero ganun.
Imbis na gatungan mo na muna, sige, huwag na tayo umattend. Hindi. Dapat pilitin mo. Amen. Actually, na-experience namin yan. Before ako tumayo dito sa pulpito, na-experience namin yung kasama yan. Nanilip up namin yung isa't isa para umattend. Praise the Lord. At sa ating last verse, mga kapatid, sa Ephesians chapter 5, verse 22 to 24, wives, submit yourselves unto your own husbands, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, Amen. and he is the Savior of the body. Thereof, as the church is subject unto Christ, so let the wives be their own husbands in everything. Amen. Yan po mga kapatid, sinasabi na mga asawa nga daw po, tulad sabi kanina, magpasakop kayo sa inyong mga asawa. At kayo mga asawa bilang ulo ng tahanan, mahalin ninyo ang inyong mga pang-asawa. Hindi lang asawa, maging ang inyong buong pamilya. Dahil kayo nga pong pinakaulo, tulad nga po dito sinabi, therefore as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their husband in everything. So tulad niyan, ang nagpapasakop ang simbahan sa Panginoong Hesukristo. So dapat ganun din po ang mga babae sa kanyang asawa sa lahat ng bagay o sa lahat ng aspeto, mga kapatid. Amen. Amen. At bago po matapos ang ating aralin, mga kapatid, may babasahin lang po ang message. Tulad nga po ng ating title, Asis, pa-open po ng ating title. Be a prophetic message as a married Christian couple, mga kapatid. Amen. Bilang mga mag-asawang Kristiyano, dapat nakikita sa atin ng sanlibutan na dapat kada makikita tayo ng mga tao, nasasabi nila na kung gaano kamahal ng lalaki ang kanyang asawa, ay ganoon din kamahal ni Hesukristo ang kanyang simbahan. At kung paano nagpapasakop ang babae sa kanyang asawang lalaki, ay ganoon din nagpapasakop ang simbahan sa Panginoong Hesus. Dahil mga kapatid, kung meron man daw po na magre-representa sa kaharian ng Diyos, walang iba kundi ang pamilya. Nagsisimula yan sa pamilya ng mga nananampalataya sa Panginoon. Kasi unang-una, mga kapatid, Panginoon mismo ang nagdisenyo ng pag-aasawa ng pagpapamilya. Kaya napapansin niyo mga kapatid, kung may inaatake si Satanas, walang iba kundi nagsisimula sa pamilya. Madalas yan. Amen. At madalas, pansin niyo tinetempt sa atin ng nitaning mga lalaki. Bakit? Kasi lalaki ang ulo ng tahanan. Sila ang nandadala. Destroy ng pamilya. Sila ang haligi. Once na yung haligi ng tahanan ang unang na-destroy, unang nawasak, wasak ang pamilya, mga kapatid. Kaya hanggat maaari, mga kapatid, pagtibayin natin ang maaring sarili ang ating mga pananampalataya, especially sa ating mga lalaki. Dahil si Satan nagagalit yan kada may bagong na-establish na kingdom, na pamilya. Kasi habang may nadadagdag na pamilya, especially sa mga Kristiyano, mas lalo humihina ang kapangyarihan niya. Kaya mga kapatid, lagi po nating lakasan ang ating pananampalataya. Praise the Lord. Amen. Again po nagtatapos ang ating aralin sa araw nito, mga kapatid. Nakatayo po muna tayo lahat.